Miyembro ng Rocks Pirates, ipinakilala na. Kasabay pa ang ilang mga pagbubunyag sa kabanatang ito, talagang masasabi ko na hindi tayo binigo ni Oda sa pinakakaabangan natin na Elbaf arc. What is up mga gamaw, nagbabalik na naman ang inyong master ng walang kapararakang analisis para sa pinakamainit na kabanata ng One Piece, ang Chapter 1155. Magsisimula ang kabanata sa unang pagtatagpo ng Rocks Pirates sa pangunguna ni Rocks Dixebek at ng Accursed Prince na si Loki. Hinahanap ni Rocks ang ama ni Loki na si King Harald na tila hinahunting niya ito. Makikita mo pa lang sa mukha ni Rocks na talagang hindi ito pahuhuli ng buhay. May hawigan na ito kay Yujiro Hanma, ang tatay ni Baki. Dahil sa maangas din itong si Loki, at nasa isip niya na siya ay malakas kahit kanino, at inakala niya na hindi siya mamamatay, ayon na't nagpang-abot ang dalawa. Isang tira lang ni Xebek ay ayon, bagsak ang maangas na Accursed Prince. Sa katotohanan, hindi pala hinahunting ni Rocks Dixebek itong si King Harald, bagkus ay mayroon siyang ibang pakay. Una na palang nagkita sina Rocks at si Harald sa Marijoa kamakailan lang. Makikitang nakapasok sa flower room itong si Rocks habang nag-uusap si Imu at si Gunko, kung si Gunko ba talaga ito, parehas kasi sila ng mata subalit ang buhok nito ay mahaba. Sa kasalukuyan ay may maiksing buhok itong si Gunko na tila galing parlor. Mabalik tayo sa eksena, bagamat nagpakilala ang taong nakapasok sa flower room na isang David Junician Pirates, at mayroon din itong hawak na baril taliwas sa sandatang ginamit niya sa pag-atake kay Loki at kay Harald. Hindi may pagkakailang ang taong ito ay si Rocks Dixebek, kita naman sa hitsura nitong parang hindi talaga pahuhuli ng buhay. Nagbanta pa ito na babalikan siya sa Marijoa para isakatuparan ang kanyang balak. Malamang dito na nagsimulang matakot si Imu sa mga may di sa pangalan. At saka bakit walang ginawa itong si Imu o si Gunko para hulihin itong si Rocks? Talagang nakakapagtaka. Nagulat ba siya, kaya nanigas siya sa takot? Anong aura meron kaya itong si Rocks Dixebek? Aba teka, hindi kaya't ang ibig sabihin ng D.I. Davy, dahil nagpakilala nga itong si Rocks na mula sa David Junician Pirates. Mukhang pwede diba? Hindi pa kilala ang grupo ni Rocks Dixebek noong mga panahon na yon sa pangalang Rocks Pirates na kung saan sila mas nakilala. Sa ngayon hindi ko pa masabi kung konektado ba ang David Junician Pirates sa Flying Dutchman na nakilala sa Fishman Island na pinamumunuan ni Vanderdecken. At tuloy-tuloy pa rin ang kaguluhan sa Holy Land dahil sa panginidnap ng 5 hari at pagpatay sa isang admiral. Sa mga nagsasabing mahina si Rocks Dixebek, at kagaya lang siya ni Buggy the Clone na napapaligiran ng malalakas na alagad, hello sa inyong lahat. Ito, isang admiral ang natsugi dahil kay Rocks, at sa kasamaang palad na pagbintangan pa itong si Harald. At naganap na nga ang historical na paghaharap ni Rocks Dixebek at ni King Harald sa isang matinding subukan ng lakas. Kagaya rin noong unang magkita si Gold Roger at ni Oden. Ganito talaga siguro ang style ni Master Oda sa tuwing magkakaharap ang malalakas na karakter na magiging konektado ang hinaharap sa unang pagkakataon. Sa paghaharap na yon nagsabi si Rocks na magkikita ulit silang dalawa sa bayan ng Elbaf pag nalampasan ni King Harald ang gusot na napasukan nito. At dahil sa pagpatay sa isang Navy Admiral na itinuturing na pinakamabigat na kasalanan, ay naging matunog ang pangalan ni Rocks sa buong karagatan. Naipon ni Rocks Dixebek ang kanyang miyembro dahil sa isang tradisyon na kung tawagin ay Davy Back Fight. Ito rin ang contest na sinalihan ng Straw Hat Pirates sa Long Ring Long Island na kung saan ang nakataya ay ang Jolly Roger o ang crewmates. Ganun ba ang tawag sa mga crewmates na nakukuha sa paligsahang ito, Davy Junician Pirates? Nagkita na nga ulit sa Elbaf si Rocks Dixebek at si King Harald. Kagaya rin ang naging offer ni Luffy na gawing ally itong si Loki, inimbitahan din ni Rocks si Harald na maging miyembro ito ng kanyang crew, na agad namang tinanggihan ni Harald. Nagbabala pa si Harald sa mga kasamahan ni Rocks na mapapariwara lang sila kung patuloy nilang susundin si Rocks. Ngunit tinawanan lang siya ng mga ito dahil wala naman daw silang pakialam dito kahit mamatay pa ito. Parang may kahalintulad sa naging usapan ni Zoro at Chopper sa Alabasta tungkol sa teamwork. At isa-isa nang pinakilala ang miyembro ng Rocks Pirates. Andyan si Shiki the Wick, ang Golden Lion na nakalaban ng Straw Hats sa One Piece Strong World. Si Miss Buckin, the Tech Bandit, na binembang ni Whitebird. Si Don Marlon, na hawigan ni Marlon Brando, na gumanap bilang Vito Corleone sa pelikulang The Godfather. Take note taga West Blue rin ang gangster na ito, hindi na rin ako magugulat kung tatay ito ni Capone Beige. Sino naman ang hindi nakakakilala kay Edward Newgate, mas kilala bilang Whitebeard? Si Pirate Prophet Ochoko, ang dating komodor ng Pirate Island bago pa siya talunin ni Blackbird. Talaga bang tinalo ni Blackbird itong si Ochoko para pagharian ang Pirate Island, o baka ibinilin lang ito ni Rocks sa kanya dahil si Blackbird ay anak niya? Mukhang hawigan din ni Karibo itong si Ochoko ah. Andyan ang smuggler na si Ganzui. Nasaan kaya si Captain John sa mga member ng Rocks Pirates? Siguro mga feature member pa sila ng Rocks Pirates kagaya ni Kaido at ni Big Mom.
Nagpahayag si Rox ng kanyang layunin na pagharian ang buong mundo para lang makumbinsi itong si Harald na sumapi sa kanya. At kung hindi man niya ito makamit ay nagwikang balang araw ay mayroong makakagawa nito. Ito kaya ang isang side ng Will of the. At naman na ito ng anak ni Rox na si Blackbird. Ang nakakapagtaka lang bakit hindi nabanggit ni Whitebeard noong nakikipag-usap siya kay Roger ang tungkol sa pagkatao ni Blackbird. Ang sinabi lang nito ay mayroon sa kanyang crew na mayroong di rin sa pangalan. Itinago niya ba ito o talagang hindi niya lang alam? Dahil sa determinasyon ni Rox, tila nagkaroon ng bagong pag-asa itong si Loki. Nangislap ang kanyang mga mata habang nakikinig sa bawat salita ni Rox. Tila ba nakita niya ang kanyang tagapagligtas? Di nagtagal ay nakamit ni Rox ang kanyang hangarin na pagharian ang Hachinoso Island sa tulong ng kanyang malalakas na crew, at simula noon ay nagdulot na ng matinding takot ang Rox Pirates sa buong mundo. Mukhang hahaba na naman ang Elbaf arc dahil sa mga flashback na ito. Mixed emotions na naman tayo dito mga gamaw, gustuhin man natin na matapos na ang storyang ito, ngunit mukhang gagawa na naman si Master Oda ng paraan para pahabain ang kwento. Kitain mo yun, yung flashback nagkaroon pa ng flashback. Daig pa nito ang Inception na. Kaya kapit lang mga gamaw hanggang sa susunod na walwalan. Katol pa.